Lubos na ikinalulugod ng manunulat na ibahagi ang kwentong ito ng libre, at ang inyong pagtangkilik ang pinakamalaking gantimpala. Gayunpaman, kung sa tingin ninyo ay karapat-dapat ang akdang ito ng karagdagang suporta, malugod naming tatanggapin ang anumang inyong may aabot. Maaari po ninyong gamitin ang QR codes o ang bank account details na makikita sa inyong screen. Anumang halaga ay makatutulong upang patuloy na makalikha ng mga bagong kwento. Tandaan po na hindi ito sa pilitan, kundi isang voluntaryong pagsuporta lamang. Maraming salamat po. Ang nilalaman ng akdang ito ay buong-buong kathang-isip lamang. Lahat ng pangalan ng tauhan, mga lugar, at pangyayaring inilarawan ay mula sa malikhaing imahinasyon ng manunulat. Kung mayroon mang pagkakahawig sa mga pangalan ng tao, lugar, o insidente sa tunay na buhay, buhay man o yumao, ito ay hindi intensyonal at isa lamang purong nagkataon. Mabilis na itinulak ang pintuan ng ER kasabay ng mabilis na paggulong ng stretcher. Male, mid-20s, blunt force trauma, unstable vitals, sigaw ng isang nurse habang mabilis silang kumikilos. Ang babaeng nakabangga sa kanya, si Dr. Cassie Velez, ay hindi na nag-aksaya ng oras. Kahit nanginginig pa ang kanyang mga tuhod at may galos din sa noo dahil sa aksidente, mabilis siyang naghugas at nagsuot ng gloves. May emergency siyang dapat pupuntahan kaya nagmadali siya kanina na magmaneho. "I'm taking over, ihanda ang equipment para sa electric shock," utos ni Dr. Cassie. Ang boses niya ay gumagaralgal. Tiningnan niya ang monitor. Ang heart rate ng pasyente ay pababa ng pababa hanggang sa isang mahabang tunog ang bumasag sa ingay ng silid. Isang flat line. "He's coding, charging to 200, clear!" Umangat ang katawan ni Rome mula sa kama sa lakas ng kuryente, pero nanatiling tuwid ang linya sa monitor. Again, 300, clear! "Laban please, lumaban ka," bulong ni Cassie sa sarili habang tumutulo na ang pawis sa kanyang mukha. "Isa pa, now!" Sa bawat segundong lumilipas, ramdam ang bigat ng sitwasyon sa loob ng ER habang nakikipag-agawan sila sa buhay ng pasyente. "Huwag kang sumuko, lumaban ka," sigaw ni Cassie habang muling ibinaba ang paddle sa dibdib ng binata. "Clear!" Isang malakas na tunog ang narinig at sa wakas, isang mahinang beep, beep, beep ang sumagot mula sa monitor. Bahagyang bumalik ang tibok ng puso ni Rome, pero alam ni Cassie na malayo pa ito sa ligtas. "He is back, but he's barely holding on. Prepare the OR now." 50-50 pa rin ang lagay niya, utos ni Cassie habang mabilis na pinunasan ang sariling luha at pawis. Lumipas ang ilang oras na puno ng tensyon sa loob ng operating room. Bilang isang surgeon, ginawa ni Dr. Cassie Velez ang lahat ng makakaya niya, ngunit dahil sa tindi ng tama ni Rome sa ulo, kinailangan ng tulong ng isang neurosurgeon. Sa kabutihang palad, naging matagumpay ang operasyon. Inilipat si Rome sa ICU para sa close monitoring. Bagaman ligtas na siya sa panganib, nananatili siyang walang malay at puno ng tubo sa katawan. Habang nagbabantay si Cassie sa labas ng unit, hindi nawala sa isip niya ang bigat na nangyari. Ang lahat ng gamit ni Rome, ang kanyang wallet at cellphone ay kasalukuyang nasa pangangalaga na ng mga pulis. Mananatili ang mga ito sa presinto para sa safekeeping at bilang bahagi ng isinasagawang investigasyon sa aksidente. Mula sa mga dokumentong iyon, nakuha ng mga otoridad ang contact number ni Sheila, ang pinsan ni Rome, at formal na itong natawagan para ipaalam ang sitwasyon. Napahinga ng malalim si Cassie habang nakatingin sa glass window ng ICU. Alam niyang anumang oras ay may darating na kapamilya ni Rome sa ospital. Hindi niya pa alam kung paano niya haharapin ang mga ito, lalo na't siya ang doktor na nag-opera sa pasyente at siya rin ang nasa likod ng manibela nang mangyari ang aksidente. Hindi nagtagal at dumating na sina Aling Belen at Sheila. Inasahan ni Dr. Velez ang iyak o pag-aalala, pero laking gulat niya nang makita ang itsura ng dalawa. Walang bakas ng lungkot kundi inis at suklam. "Ikaw ba ang doktor ng walang utang na loob na yan?"
Matalim na tanong ni Aling Belen habang nakaturo sa glass window ng ICU. Hindi agad nakapagsalita si Cassie. Nabigla siya sa tono ng ginang. Bago pa siya makasagot, nagpatuloy na si Aling Belen. Pinutol ng walang utang na loob na yan ang aming ugnayan. Buhay naman pala siya, pero ayokong gumastos para sa kanya. Yung nakabundol ang bahala riyan. Dagdag pa nito na may kasamang irap. Lalong nanahimik si Cassie. Pakiramdam niya ay lalong bumigat ang dibdib niya. Hindi niya mailabas ang katotohanang siya ang nakabundol dahil sa sobrang gulat sa narinig. Ang taas-taas kasi ng tingin sa sarili. Kaya ayan, kinarma, singit naman ni Sheila na tila natutuwa pa sa sinapit ng pinsan. Tumingin muli si Aling Belen kay Cassie na tila nagmamadali ng umalis. Bahala na kayo riyan, Dok. Kung anumang mangyari sa kanya, i-donate nyo na lang ang parte ng katawan niya sa mga nag-aaral na maging doktor. Pagkatapos nito, mabilis na tumalikod ang mag-ina at naglakad palayo nang hindi man lang tiningnan ng malapitan si Rome. Naiwan si Cassie na nakatayo, walang salitang lumabas sa kanyang mga labi. Dandahan siyang lumingon at tumingin sa loob ng ICU. Pinagmasdan niya ang lalaking nabundol niya, isang taong tila tinalikuran na ng mundo habang nakikipaglaban para sa kanyang buhay. 2 years after. Simula nung gabing muntik nang matapos ang buhay ni Rome sa kalsada ay nagbago na ang kanyang buhay. Tumira na siya sa isang bahay sa isang sikat na subdivision. Malayo na ito sa gulo ng nakaraan na kahit siya mismo ay hindi na matandaan. Nakaupo si Rome sa sofa habang dahan-dahang kinakapa ang remote ng TV. Hindi para manood, kundi para marinig lang ang balita. Sanay na ang mga kamay niya sa bawat kanto ng sala. Alam niya kung ilang hakbang mula sa pinto hanggang sa kusina at kung saan nakapwesto ang mga gamit. Rome, nahanap mo na ba yung tungkod mo? Tanong ni Dr. Cassie habang pababa ng hagdan kasama ang girlfriend nitong si Gwen. Magkahawak kamay ang dalawa habang pababa, isang pagpapakita ng kanilang malalim na pagsasama. Si Dr. Cassie ay may karelasyong babae at sa loob ng 2 taon, silang dalawa ni Gwen ang naging sandigan ni Rome sa lahat ng bagay. Naging katuwang nila ang isa't isa sa pag-aalaga sa lalaking muling binigyan ng pagkakataong mabuhay. Oo, Doc, nahagilap ko na kanina pa, sagot ni Rome sabay ngiti. Pero ang mga mata niya bagamat nakaharap sa direksyon ni Cassie ay nanatiling walang focus at nakatitig lang sa kawalan. Sa loob ng 2 taon, naging bilanggo si Rome ng isang mundong walang kulay at walang mukha. Maliban sa tuluyang pagkawala ng kanyang paningin, nilamon din ng aksidente ang bawat piraso ng kanyang alaala. Wala siyang kahit anong naaalala na kung sino siya noon sa mga taong minahal niya o sa buhay na dati niyang kinagisnan bago ang trahedya. Para siyang isang blankong papel at nagsisimula pa lang isulat ang bagong buhay niya. Inamin ni Cassie sa kanya ang totoo na siya ang nakabangga rito. Imbis na magalit, tinanggap ni Rome ang tulong ng doktor lalo na at walang ibang matandaan sa buhay. Ang alam lang niya, base sa mga IDs na nakuha noon ay si Rome ang pangalan niya at ayon kay Cassie ay ulila na siya. Inumin mo tong vitamins mo, mamaya lalabas tayo saglit para makalanghap ka ng sariwang hangin sa park, sabi naman ni Gwen habang inaabot ang gamot sa kamay ni Rome. Salamat, tipid na sagot ni Rome. Minsan naiisip ko, ano kaya ang itsura ng mundo bago ako nabulag o kahit ang sarili kong mukha man lang sa salamin. Wala talaga akong maalala, kahit isang boses o pangalan, para akong ipinanganak muli na walang kahit anong nakaraan na pwedeng balikan. Nagkatinginan lang sina Cassie at Gwen. Sa loob ng 2 taon, pinotektahan nila si Rome sa katotohanang may mga kamag-anak siyang tinalikuran siya. Para sa kanila, mas mabuti nang isipin ni Rome na mag-isa siya kaysa malaman niyang itinakwil siya ng kanyang tiyahin at pinsan. Pagkatapos ng 2 taon sa US, ay sa wakas bumalik na rin si Zeke Viga sa Pilipinas. Nung umalis siya, wasak na wasak siya.
Hindi niya kinaya ang ginawang pagtataksil sa kanya ni Rome. Ang sakit na nalaman niyang niloloko lang siya ng taong pinagkatiwalaan niya, kaya minabuti niyang lumayo muna at iwan ang lahat. Isang tawag lang ang ginawa niya noon sa kanyang daddy, ang chairman ng Vega Conglomerate, para sabihing hindi muna niya kayang asikasuhin ang mga negosyo niya at ng sa pamilya. Nung una ay nagalit ito, pero naintindihan din nito ang pinagdadaanan ng anak nang malaman ang dahilan nito. Wala mang detalyeng sinabi si Zeke sa kanyang mga magulang o sa kuya niya. May paraan ng pamilya Vega na makahagilap ng impormasyon, pero hinayaan lang muna nilang mapag-isa sa ibang bansa si Zeke. Sa loob ng 2 taon na iyon, pinilit ni Zeke na ibaon sa limot si Rome. Paulit-ulit niyang sinabi sa sarili niya na hindi na niya muling hahanapin ang taong nanakit sa kanya. Para sa kanya, tapos na ang usapan at kinalimutan na niya ang lahat. Mula sa airport, dumiretso siya agad sa The Vault. Sinalubong siya ng paggalang nang makita siya ng mga nagtatrabaho doon. Napatingin pa siya sa bar counter at may isang bartender na naghahalo ng mga inumin. Ang bumungad sa lahat ay ang dating Zeke, ang gwapo, matikas at palangiting Zeke Vega na kilala ng marami. Parang walang nagbago. Ang bawat ngiti niya ay kasing aliwalas pa rin ng dati at punong-puno siya ng self-confidence. "Welcome back, Sir Zeke," pagbati ni Manager Chan. "Salamat. I am glad that everything is okay here." "Maasahan ka talaga, Manager Chan," sagot ni Zeke sabay ngiti ng magaan. Pero sa likod ng mga ngiting yon, walang nakakaalam na may ibang Zeke na nagtatago sa loob. Isang Zeke na nilamon ng sakit at pait. Ang dating mapagmahal na lalaki, ngayon ay magaling na magtago ng tunay na nararamdaman. Pilit lang niyang itinago ang sugat na iniwan ng nakaraan. Isa lang ang plano niya sa kanyang pagbabalik: mag-focus sa mga negosyo niyang naiwan at palaguin ang mga ito. Pagkatapos magpakita sa The Vault at makausap si Manager Chan, hindi nagtagal doon si Zeke. Sumakay na siya sa sasakyan at dumiretso sa mansyon ng mga Vega para sa 9 o'clock dinner kasama ang pamilya. Eksaktong 9:00 nang pumasok siya sa mansyon, agad siyang sinalubong ng mami niyang si Elena. Halatang miss na miss nito ang bunso dahil hindi siya binitawan sa yakap at kitang-kita ang pag-aalala sa mukha nito habang tinititigan siya. "Zeke, salamat naman at nakauwi ka na. Sobrang nag-aalala ako sa iyo doon sa US," sabi ni Elena habang hinahawakan ang mga kamay niya. Ngumiti lang si Zeke. Yung dating palangiti at maaliwalas niyang muka ang ipinakita niya para hindi mag-alala ang mami niya. "Ayos lang ako, ma'am. I'm back for good." "Tito Zeke," biglang may tumakbong bata mula sa loob. Si AJ. Paglapit sa kanya, agad itong yumakap sa binti ni Zeke at nagpakarga. "Tito, carry me po, carry me," makulit na hiling ni AJ habang nakataas ang 2 kamay. Natawa si Zeke at binuhat ang pamangkin. 7 years old ka na, AJ, pero nagpapakarga ka pa rin sa akin. Ang bigat mo na kaya," biro niya, pero hindi naman bumitaw ang bata at lalong humigpit ang yakap sa leeg niya. Sa dining area, nandoon na rin ang kuya niyang si Axel at ang asawa nitong si Liam. Lumapit ang dalawa para batiin siya. "Welcome home, Zeke," sabi ni Axel sabay tapik sa balikat niya. Baka sa tingin ni Axel na alam niyang hindi naging madali ang 2 taon, pero hindi na muna ito nagtanong ng malalim. "Welcome back, Zeke. Sakto ang dating mo. Nakahanda na ang pagkain," dagdag naman ni Liam na nakangiti rin sa kanya. "Salamat kuya, salamat Liam," sagot ni Zeke habang karga-karga pa rin ang makulit na si AJ. Pagkatapos ng batiang iyon, bumukas ang pinto at dumating si Chairman Alejandro galing sa kanyang mga meetings. Sanay na si Zeke na tuwing magkikita sila ng kanyang daddy, isang simpleng tangulang ang namamagitan sa kanila bilang pagkilala. Pero sa pagkakataong ito, nagulat ang lahat nang lapitan siya ng chairman at bigla siyang niyakap ng mahigpit. "Are you okay, my son?" tanong ng chairman sa mahinang boses. Gulat man ay napangiti si Zeke at sumagot, "Dad, kailan pa kayo naging dramatic ha?" Kumalaw sa pagyakap ang chairman at seryosong tiningnan ng anak sa mga mata.
I am glad that you are back. Anyway, do you want to take over your businesses immediately so I can pull out the people I assigned while you were gone? Or do you still need more time to settle in? Just let me know. I'll take them back, Dad. But for now, let's eat first. We have a lot to catch up on. Sagot ni Zeke. Nagsimula ang dinner at naging masaya ang takbo ng gabi. Marami silang napag-usapan tungkol sa mga nangyari sa nakalipas na 2 taon, pero sadyang iniwasan ng lahat na pag-usapan ang anumang bagay tungkol kay Rome o ang mga masakit na pangyayari noon. Si AJ naman ay panay ang lapit nito kay Zeke habang kumakain sila. Matapos ang dinner, sabay-sabay nang lumabas ng mansyon ang magkakapatid kasama si Liam at ang inaantok na si AJ. Bye Tito Zeke, visit us po paalam ni AJ habang kinukuskos ang mga mata. Oo naman, sige na, nakangiting sagot ni Zeke. Inalalaya ni Liam si AJ na makasampa sa loob ng sasakyan nila ni Axel. Nang maisara ni Liam ang pinto at makaupo na rin siya sa passenger seat, tumigil muna si Axel sa tapat ng SUV ni Zeke. Hindi muna ito sumakay sa sariling kotse kahit nandoon na ang pamilya niya sa loob. Hinarap ni Axel ang kapatid ng seryoso. Zeke, pigil niya bago pa man makasampa si Zeke sa driver's seat. You've been gone for 2 years. Nakita ko yung ginawa mo sa loob kanina. Yung pagngiti mo, yung pakikipaglaro mo kay AJ. That's fine for all of them. Pero sa akin, don't pretend. Huminga ng malalim si Zeke at sumandal sa pinto ng kanyang SUV. I am really good, kuya. Ano pa ba ang gusto mong malaman? I just want to know kung handa ka na ba talaga sa pagbabalik mo. Seryosong sabi ni Axel habang tinititigan ng kapatid. Hindi biro yung iniwan mong gulo dito bago ka umalis. We all know what Rome did and I know yun ang reason kung bakit ka tumakas. Now that you are back, sigurado ka bang hindi mo na siya hahanapin? Or more importantly, are you ready kung sakaling mag-cross ulit ang landas ninyo? Matagal sumagot si Zeke. I don't care about him anymore. I'm back for the family and for the business. Yun lang ang mahalaga. I hope so, Zeke. Because in this family, you know how we move. Kapag may nanggulo sa peace natin, we end it, babala ni Axel. Don't let a mistake from the past ruin what you have now. Don't worry, kuya. I got this, okay? Sagot ni Zeke bago tuluyang sumakay sa sasakyan. Sige na, Liam is waiting for you. Tumango si Axel at sa wakas ay sumakay na rin sa sasakyan nila. Pinanood lang ni Axel ang pag-andar ng SUV ni Zeke Palace bago sila sumunod. Lumipas ang mga araw at naging mabilis ang takbo ng buhay para kina Dr. Cassie at Gwen sa kani-kanilang trabaho. Dahil madalas silang wala, si Rome lang ang naiwan sa malaking bahay kasama ang mga kasambahay at ang kanyang personal driver / alalay na si Mang Lando. Binigyan siya ni Cassie ng kasama para siguradong may aalalay sa kanya kung sakaling gustuhin niyang lumabas o maglakad-lakad sa subdivision. Kuya Lando, aalis tayo ngayon para magpagupit kasi parang mahaba na ang aking buhok, sabi ni Rome habang dahan-dahang naglalakad gamit ang kanyang tungkod. Sir, sige po, tulungan ko na rin po kayo, sagot ni Mang Lando sabay lapit para umalalay. Bumuntong hininga si Rome. Kuya Lando, Rome na lang kasi, hindi mo naman ako amo. Isa pa, kaya ko namang maglakad dito sa loob ng bahay. Basta sir pa rin ang tawag ko sa inyo. Respeto ko na lang din po para kay Dr. Cassie at kay Ma'am Gwen, giit ni Mang Lando. Ngumiti na lang ng bahagya si Rome. Kayo po ang bahala. Ngunit hindi na natuloy ni Rome ang susunod niyang sasabihin nang biglang may pumitik sa loob ng ulo niya. Isang matinding kirot ang naramdaman niya na tila binibiyak ang kanyang bungo. Napahawak si Rome sa kanyang ulo na mimilipit sa sakit. Kuya Lando, ang sakit ng ulo ko. Muntik nang matumba si Rome sa sahig pero buti na lang at mabilis siyang nasalo ni Mang Lando. Sir, ayos lang po ba kayo? Natatarantang tanong ni Mang Lando.
Hindi na nakasagot si Rome dahil tuluyan na siyang nawala ng malay sa bisig ng alalay. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Mang Lando. Agad niyang binuhat si Rome pasakay ng sasakyan para isugod sa ospital. Natawagan na rin agad ng isang kasambahay si Dr. Cassie para ibalita ang nangyari. Nang makarating sila sa ospital, agad na kumilos si Dr. Cassie at ang kanyang team para asikasuhin si Rome. Isinailalim siya sa sunod-sunod na test, MRI, CT scan at iba pang neurological exams para malaman kung ano ang naging trigger ng biglaang pagkahimatay at matinding sakit ng ulo nito. Habang naghihintay ng resulta, hindi mapakali si Cassie sa labas ng examination room, pero nang lumabas na ang laboratory results, lalong naguluhan ng doktor. Lahat normal, bulong ni Cassie sa sarili habang binabasa ang mga chart. Gaya ng mga nakaraang check-up, lumalabas na walang physical damage sa utak ni Rome, walang tumor, walang hemorrhage at maayos ang daloy ng dugo. Hindi talaga mawari ni Dr. Cassie kung ano ang tunay na problema. Ayon sa siyensya at sa lahat ng tests, dapat ay nakakakita si Rome at dapat ay buo ang alaala nito. Ngunit heto, ang realidad. Bulag si Rome, hindi makaalala at ngayon ay inaatake pa ng matinding sakit ng ulo na wala ring malinaw na sanhi sa resulta ng mga test. Bakit ganito? Everything is physically normal, but why is he like this? Tanong ni Cassie sa kanyang kasamahang doktor, pero maging sila ay napapailing na lang. Nananatiling isang malaking misteryo ang kondisyon ni Rome. Naisip ni Dr. Cassie ang araw kung kailan unang nagmulat ng mata si Rome pagkatapos ng 2 buwan sa ICU. Wala na noon ang mga tubo na nakakabit sa katawan nito dahil maayos naman ang paghilom ng mga sugat niya, pero sadyang matagal lang itong nagising. Nasaan ako? Bakit ang dilim? May tao po ba? Tanong ni Rome noon, bakas ang takot sa boses. Rome, gising ka na. Nabuhayan ng loob si Dr. Cassie. Hey, how are you feeling? Anong masakit sa'yo? Rome? Sinong Rome? At bakit ang dilim? Napahinto si Cassie sa tanong na iyon. Wala ka bang nakikita? Wala po, sagot nito at nagsimula na siyang magpanik. At bakit Rome ang tawag mo sa akin? Di ba ikaw si Rome Vasquez? I am Dr. Cassie Velez. Hindi ko po maalala. Nagsimula nang umiyak si Rome. Wala akong naaalala. At bakit wala akong nakikita, Doc? Doc, tulong po. Napahawak si Rome sa kanyang ulo dahil sa tindi ng stress na nararamdaman. Napaluha na lang si Cassie sa sobrang awa sa sitwasyon ni Rome. Hindi niya napigilan ng guilt dahil alam niyang siya ang dahilan kung bakit ganito ang kalagayan ng pasyenteng nabundol niya. Hindi makakita at walang maalala. We will get you help, Rome. Please calm down, pakiusap ni Cassie habang sinusubukang pakalmahin ang pasyente. Nagbalik sa kasalukuyan si Dr. Cassie nang dahan-dahan nang nagmulat ng mata si Rome. Agad siyang lumapit sa gilid ng kama nito. Rome, gising ka na. May masakit pa ba sa'yo? Tanong ni Cassie habang sinusuri ang mga monitor. Saan ako, Dr. Cassie? Mahinang tanong ni Rome, pilit na kinakapa ang paligid. Nasa ospital ka ngayon. Nawalan ka ng malay kanina dahil sa sobrang sakit ng ulo. Dinala ka agad ni Mang Lando dito, paliwanag ng doktora. Sandaling tumahimik si Rome bago muling magsalita. May problema ba sa akin, Dok, maliban sa aking paningin at pagkawala ng alaala? You are good for now, Rome. Pwede ka nang ma-discharge bukas. All your results are normal. Sagot ni Cassie, sinusubukang pagaanin ng loob ni Rome. All normal, Doc. Pero bakit hindi pa rin ako nakakakita at nakakaalala? Bakas ang matinding lungkot at frustration sa mga mata ni Rome kahit wala itong tinitingnan. Huminga ng malalim si Cassie. Dahil normal lahat sa'yo at wala namang na-damage sa nerves ng mga mata mo, naniniwala pa rin akong temporary blindness lang ito at naniniwala akong babalik din ang alaala mo. We just need more time. Sana nga, Doc. Ang hirap kasi, para akong nawawala sa sarili kong katawan, bulong ni Rome. Hindi na napigilan ni Dr. Cassie ang emosyon at niyakap niya ng mahigpit si Rome. Sorry talaga, Rome. Patawad sa lahat.
Hindi na sumagot si Rome, hinayaan na lang niyang pumatak ang mga luha niya habang yakap-yakap siya ni Dr. Cassie. Pareho silang lunod sa bigat ng sitwasyon. Eksaktong bumukas ang pinto ng hospital room at iniluwa nito si Gwen. Halatang galing sa isang mahalagang meeting dahil hindi pa siya nakakapagpalit ng formal attire. Agad siyang napatigil sa may pintuan nang makita ang eksena sa loob. Nakayakap si Dr. Cassie kay Rome habang humihikbi ang lalaki. Kumala si Cassie sa yakap at mabilis na pinunasan ang sariling mga luha. Gising na siya, but he's still frustrated, Gwen. Normal naman lahat ng results pero he's still blind at his memory wala pa rin. Lumapit si Gwen sa kabilang side ng kama at hinawakan ang kamay ni Rome. Rome, relax, okay? Everything will be fine. Positive kami, okay? Pilit nang umiti si Rome kahit basa pa ang mga pisngi. Gwen, sorry. Nakakaabala pa yata ako sa trabaho niyo ni Doc. Sus, yun lang ba? Wala yun, sabi ni Gwen. Pero lumingon siya kay Cassie at nagtanong ng seryoso. So, what's the plan? Kung normal lahat, ibig sabihin ba nito, mental block na lang talaga ang problema? Possible, sagot ni Cassie habang tinitingnan ang chart ni Rome. It could be psychological trauma. Something so painful happened before the accident na ayaw na siyang paalalahanin ng utak niya. We might need a psychiatrist for a consult. Humarap si Gwen kay Rome at hinigpitan ng hawak sa kamay nito. Rome, makinig ka. Kahit anong mangyari, hindi ka namin pababayaan. Kung kailangang baliktarin namin ang buong mundo para lang bumalik ang paningin mo at alaala mo, gagawin namin, okay? Tumango si Rome at huminga ng malalim. Salamat, Gwen. Salamat, Dr. Cassie. Pasensya na talaga. Huwag kang magpasalamat, Rome. Kasalanan ko din to, sabi ni Dr. Cassie. Nope, huwag mong sisihin ang sarili mo, Dr. Cassie. Pagsisikapin kong gumaling para okay na ang lahat. Napangiti naman si Gwen. Marami pa silang napag-usapan sa oras na iyon. Pinilit ni Gwen pagaanin ang loob ni Rome. Pagkalabas ni Rome sa ospital, imbis na umuwi agad gaya ng gusto ni na Dr. Cassie at Gwen, sinabihan niya si Mang Lando na dumaan muna sila sa mall. Sabi ni Rome na okay na siya kaya kahit ayaw sana ni na Gwen at Dr. Cassie, pumayag na rin sila basta't binili na ng maigi si Mang Lando na bantayan at alalayan si Rome sa lahat ng oras. Pagdating sa mall, siksikan ng mga tao. Akay-akay ni Mang Lando si Rome habang naglalakad sila. Sa kabilang bahagi naman ito, kaka-order lang ni Zeke ng kape. Bit-bit ang kanyang inumin, mabilis siyang naglalakad habang nakatingin sa kanyang cellphone. Hindi niya napansin na makakasalubong niya si Rome na akay-akay ni Mang Lando. Mang Lando, sandali po. Sa gilid tayo dumaan. Ramdam ko ang dami ng mga tao, sabi ni Rome nang huminto sila sa gitna ng hallway. Mabilis na naglalakad si Zeke at nakayuko pa rin ito na nakatingin sa kanyang cellphone. Madami kasing email notifications at baka kailangan ng agarang response. 1 pulgada na lang ang layo. Muntikan nang mabangga ni Zeke ang balikat ni Rome. Pero sa huling sandali, naigilid ni Mang Lando si Rome at nagpatuloy na sa paglalakad. Sandaling napatigil si Zeke. Tila may pamilyar na tao na nakita niya sa peripheral vision niya. Bahagyang lumingon si Zeke. Kumunot ang noon niya at tiningnan ang likod ni na Rome at Mang Lando na papalayo na. Pamilyar sa kanya ang likod na yon. Rome? Mahinang bulong ni Zeke sa sarili habang tinitigan ang lalaking akay-akay ng lalaki. Natatabunan na din ito ng mga tao at unti-unting nawawala na sa paningin niya. Naputol na lang ang iniisip niya nang tumunog ang kanyang phone. Tumatawag ang kanyang secretary. Sir, reminder lang po na may meeting kayo ni Mr. Andrew Ford mamayang 3 p.m. Sabi ng secretary sa kabilang linya. Okay, that is noted. Thank you for the reminder. Bye. Nagpatuloy na lang siya sa paglalakad pagkatapos ng tawag. Pagkatapos makabili ni Rome ng gusto niyang bilhin, ay umuwi naman sila agad. Pagka-uwi, nandoon na din sina Gwen at Cassie. Lagi nilang binibilinan si Mang Lando na dapat hindi mawala sa paningin niya si Rome para agaran din itong matulungan kung mangyari naman ang pagsakit ng ulo nito at pagkahimatay. Isang araw,
Sumabak si Gwen sa isang malaking hamon sa trabaho. Siya ang napiling representative ng kanilang kumpanya para sa isang proposed project sa Viga Conglomerate. Maaga pa lang ay nasa main building na siya at agad na pinatuloy sa loob ng malaking meeting hall. Habang nag-aayos si Gwen ng kanyang mga gamit, isa-isa nang pumasok ang mga board of directors. Maya-maya pa, bumukas ulit ang pinto at pumasok ang mga haligi ng kumpanya. Si Chairman Alejandro, ang seryosong si Axel at ang bunsong si Zeke Viga. Umupo ang tatlo sa sentro ng mahabang table. Ramdam ni Gwen ang bigat ng presensya ng mga Viga. "Good morning. Let's not waste time. You may start the presentation," maikling saad ni Chairman Alejandro habang nakatingin kay Gwen. Tumayo si Gwen, huminga ng malalim at sinimulan na ang pag-discuss ng kanilang proposal para sa Viga Heights Eco City sa harap ng pinakamakapangyarihang tao sa industriya. Hindi pa natatapos si Gwen ay sumabak na siya sa mainit na Q&A. "Wait," pagputol ni Axel habang seryosong nakatingin sa screen. "Cebu is a prime location, yes. Pero ang technology na sinasabi mo is too expensive. Are you suggesting we raise the conglomerate's liquid assets for a green dream na baka dekada bago bumalik ang ROI?" Hindi natinag si Gwen. "I understand the concern, Sir Axel, but the market is shifting. Ang modern investors ngayon, sustainability na ang hinahanap. Mas mataas ang value ng property na hindi kailangan ng maintenance sa kuryente at tubig sa loob ng 10 taon. Tumango-tango si Chairman Alejandro. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa financial projections. "I like the vision, Iha. Rare ang ganitong klaseng tapang sa mga presentations ngayon. It's bold." Isang member ng board of directors ang sumingit. "But what about the local permits? Cebu's terrain is tricky. Baka sa permits pa lang baon na tayo sa delays." "Handa na po ang lahat ng feasibility studies namin," mabilis na sagot ni Gwen. "We've done the groundwork before even stepping into this room." Dito na sumandal si Zeke at tiningnan si Gwen diretso sa mga mata. May tipid ng ngiti ito pero ang boses niya ay puno ng otoridad. "Impressive vision, Gwen. Pero kailangan ko ng kasiguraduhan sa execution," panimula ni Zeke habang seryosong nakatitig. "First, paano mo masisiguro na hindi magkakaroon ng data breach ang AI integrated surveillance nyo? We are dealing with high-profile tenants. Second, if the biogas plant fails, do you have a manual backup grid that won't compromise the eco-friendly branding? At pangatlo, paano nyo i-handle ang logistics ng construction materials nang hindi nagkukos ng massive traffic sa main Cebu Highway? I need concrete answers." Nasagot naman lahat ito ni Gwen. Tahimik ang buong hall. Tinitigan lang ni Zeke si Gwen, tila binabasa ang pagkatao nito. Sa huli, mahinang tumawa si Chairman Alejandro at tinapik ang table. "I like your grit, Iha. I want a full breakdown of the Phase 1 implementation by next week." "Thank you, Chairman," sagot ni Gwen habang damang-dama ang tensyon mula sa tingin ni Zeke. Tumagal pa ng mahigit ilang oras ang diskusyon sa loob ng meeting hall. Hindi tinatantana ni Axel at Zeke si Gwen mula sa technicalities ng renewable energy hanggang sa long-term security ng project. Bawat anggulo ay kini-question nila. Lalo na si Axel, sa bawat salitang binitawan ay parang laging may kasamang pagdududa, sapat para manginig ang sinumang ordinaryong empleyado. Pero hindi nagpatinag si Gwen, sumasagot siya ng diretsyo, walang paligoy-ligoy at nanatiling kalmado ang boses. Nang matapos ang presentation, isa-isang lumabas ang mga board of directors. Akmang magliligpit na rin si Gwen nang magsalita si Chairman Alejandro. "Iha, stay for a while. Axel, Zeke, don't leave yet," utos ng matanda sa baritonong ngunit kalmadong boses. Nang sumara ang pinto at silang apat na lang ang natira sa silid, naging mas personal ang atmosfera. Tinitigan ni Chairman si Gwen hindi bilang isang presenter kundi bilang isang taong sinusuri ang pagkatao. "You are the potential lead for our biggest project as of now, Gwen," panimula ng chairman. "In case ma-approve ang service ninyo,
Kailangan kong makasiguro kung kanino ko ipinagkakatiwala ang bilyon-bilyong piso ng kumpanya. Sumandal ang chairman. Gusto kong makilala ang taong nasa likod ng Azure Company. I want to see how you live, how you manage your personal space. For me, that's a deal breaker. Kung magulo ang buhay mo sa labas ng opisina, magiging magulo rin ang pamamalakad mo sa proyekto ko. Nagkatinginan sina Axel at Zeke. Alam nilang kapag ganito ang laro ng chairman, seryoso ito. I want a dinner meeting with you and your boss, pagpapatuloy ni Alejandro. But I don't want it in a restaurant. I want it at your home. Gusto kong makita ang klaseng pamumuhay na meron ka. Hindi nagpakita ng kaba si Gwen. Sa totoo lang, kampante siya dahil alam niyang maayos ang takbo ng bahay nila ni Cassie. I understand, Chairman. I can invite you to our home for a dinner. Confidence is not an issue for me. Just let me know your availability. Bahagyang tumaas ang kilay ni Zeke sa sagot ni Gwen. Bihira ang nakakatanggap ng ganitong home visit test mula sa chairman nang hindi kinakabahan. Good, tumango ang chairman. Bakas ang bahagyang bilib sa bilis ng sagot ng babae. My secretary will reach out to you for the schedule. You may go. Tumayo si Gwen, nagbigay ng galang at lumabas ng hall. Pagkasara ng pinto, naiwan ang 3 viga. Bold move, Dad, puna ni Zeke. You really want to go to her house? I want to see if she's organized and genuine as she claims to be, sagot ng chairman. Both of you, prepare yourselves, kasama kayo sa dinner na to. Kinabukasan, hindi nagpaligoy-ligoy ang opisina ng mga Viga. Isang formal na email ang natanggap ni Gwen mula sa secretary ni Chairman Alejandro. Ang dinner meeting ay itinakda sa ganap na 8:30 PM ng Biyernes sa mismong bahay nila. May 2 araw pa sila para maghanda. Agad na tinawagan ni Gwen si Dr. Cassie para ibalita ang detalye. Sa halip na kabahan, naging excited si Cassie. Sanay siya sa pag-aasikaso ng mga bisita pero alam niyang iba ang bigat ng pangalang Viga. Mabilis ding nag-reply si Gwen sa email para i-confirm ang schedule at ibinigay ang kanilang exact address. Kinagabihan, habang masayang naghahapunan ng 3, muling ibinahagi ni Gwen ang detalye ng nakatakdang pagbisita ng mga Viga sa Biyernes. Naging seryoso ang usapan nang mapunta ang paksa kung paano ang setup sa loob ng bahay. Sa kwarto na lang muna ako magtatambay sa oras na yon hanggang sa matapos ang dinner meeting ninyo. Suhestyon ni Rome sabay higop ng sabaw. Ayaw niyang maging sagabal sa napakalaking oportunidad na ito para kay Gwen. Agad namang umiling sina Dr. Cassie at Gwen. Hindi kami papayag, mabilis na sagot ni Gwen. Dapat kasama ka sa hapag. Part ka ng family natin, Rome. Nakakahiya naman, pilit ni Rome. Bakas ang pagkailang sa mukha. Baka tanungin ako kung ano ako rito sa bahay tapos maungkat pa ang tungkol sa pagkakabundol ni Dr. Cassie sa akin. Baka imbis na makatulong ako, maging mitsa pa ako ng gulo. Natawa ng bahagya si Gwen pero nanatiling panatag. Sasabihin namin ng totoo na kaya ka namin kinupkop ay dahil kailangan mo ng pamilya at tulong, hindi naman kailangan maging komplikado. Ngunit bakas pa rin ang pag-aalala sa mga mata ni Rome. Umiling siya ng dahan-dahan. Huwag na Gwen, mas mabuting sabihin na lang natin na may nakabundol sa akin na iba kung sakaling magtanong sila. Ayaw kong makompromise yung project nyo dahil sa akin. Masyadong malaking deal yan para maisara lang dahil sa nangyari sa atin. Nagkatinginan sina Dr. Cassie at Gwen. Ramdam ang malasakit ni Rome para sa kanila. Dumating na ang gabi ng Biyernes at baka sa bawat sulok ng bahay ang masusing paghahanda ni na Gwen at Dr. Cassie. Dahil alam nilang mapanuri ang mga Viga, sinigurado nilang ang atmosfera ng tahanan ay nagpapahiwatig ng kapayapaan at pagiging organisado. Ang sala ay nilinis ng husto at pinalikiran ng mga sariwang puting bulaklak na nagbibigay ng banayad na bango sa paligid, habang ang ilaw ay ginawang warm at dim para magmukhang elegante at welcoming, malayo sa malamig na pakiramdam ng isang boardroom. Sa hapagkainan, inilatag nila ang kanilang pinakamagandang off-white na tablecloth
at mga espesyal na dinnerware na bihirang ilabas. Ang bawat kubertos ay nakapwesto ng tama sa gilid ng mga porcelain plates at may mga aesthetic na kandila sa gitna na nagbibigay ng dagdag na kislap sa setup. Hindi rin nagpatalo si Dr. Cassie sa pagpili ng mga pagkain. Sinigurado niya ang balanse ng lasa sa bawat putahe para sa mga bisita. Sinimula nila ang menu sa isang fresh garden salad na may honey balsamic vinaigrette bilang appetizer. Para sa main course, naghanda sila ng slow roasted beef tenderloin na may malinamnam na red wine reduction at baked salmon sa lemon butter sauce. Sinamahan pa ito ng garlic mashed potatoes at steamed asparagus na may kaunting parmesan cheese para sa sidings. Bilang panghimagas, isang homemade mango cheesecake at mainit na chamomile tea ang nakahanda para sa huling bahagi ng gabi upang maging relax ang lahat bago matulog sa pag-uwi. Para sa espesyal na gabing ito, siniguro ni na Dr. Cassie at Gwen na ang kanilang anyo ay magpapamalas ng respeto sa mga bisita nang hindi nagmumukhang pilit o masyadong magarbo. Pinili nilang maging sopistikado ngunit komportable pa rin sa loob ng sariling tahanan. Si Dr. Cassie ay nagsuot ng isang minimalist na emerald green na dress na gawa sa silk. Ang manggas nito ay hanggang siko at ang neckline ay simple lang, sapat para bigyang diin ang kanyang tindig bilang isang doktor. Hinayaan niyang nakalugay ang kanyang buhok na may malalambot na kulot sa dulo at ang tanging alahas na suot niya ay isang pares ng maliliit na diamond studs at ang kanyang relo. Ang ayos niya ay nagpapakita ng otoridad pero may kasamang lambot na akma para sa isang hostess ng tahanan. Si Gwen naman ay pumili ng mas modernong approach. Nagsuot siya ng high-waisted na charcoal gray na slacks na ipinari sa isang champagne-colored na sleeveless chiffon blouse. Ipinatong niya ang isang slim fit na blazer sa kanyang balikat para sa dagdag na formalidad, ngunit madali niyang mahihubad kung sakaling maging mas relax ang takbo ng usapan. Maayos na nakatali ang kanyang buhok sa isang sleek low bun na nagbibigay sa kanya ng itsurang handa sa negosyo pero handa rin mag-asikaso ng hapunan. Ang kanilang hitsura ay perpektong balanse. Mukha silang mga professional na handang humawak ng malaking proyekto habang nananatiling maaliwalas at magiliw sa paningin bilang mga may-ari ng bahay. Hindi nagpahuli si Rome sa paghahanda para sa gabing ito. Pinili niyang magsuot ng isang itim na turtleneck na ipinari sa dark gray na slacks. Ang lapat ng tela sa kanyang balikat ay perpekto na lalong nagpalitaw sa kanyang maamo ngunit matikas na mukha. Dahil sa ayos ng kanyang buhok na bahagyang hinawi sa noo, lumabas ang pagiging gwapo at cute nito. Isang kombinasyon na lalong nagbigay ng kislap sa kanyang presensya para sa napaka-importanting event na ito. Dahan-dahan siyang lumabas sa kwarto at tinahak ang pasilyo patungo sa dining area. Kahit na gumamit siya ng tungkot at maingat na inalalayan ni Mang Lando sa bawat hakbang, hindi nito nabawasan ang kanyang dating. Nang makarating siya sa dining area, agad na napalingon sina Dr. Cassie at Gwen. Sandaling natigilan ng dalawa at tila nakalimutan ang kanilang ginagawa sa sobrang pagkamangha habang pinagmamasdan si Rome. Ito ang kauna-unahang pagkakataon nakita nila itong nakabihis ng formal, malayo sa mga suot na nakasanayan nito. Ang turtleneck ay nagbigay sa kanya ng isang napakalinis at sopistikadong aura. Bagay na bagay sa kanya ang suot na tila ba doon siya talaga nababagay sa ganoong klaseng ayos. Rome, bulong ni Gwen, hindi maalis ang tingin sa binata. Bagay na bagay sa'yo. Maging si Dr. Cassie ay napangiti ng malapad, manghang-mangha sa kagwapuhan ni Rome. You look great, Rome. Siguradong mapapalingon ang sinumang makakakita sa'yo ngayon. Bahagyang nahiya si Rome sa mga papuri at dahan-dahang nauupo sa kanyang pwesto sa hapag, handa na para sa pagdating ng mga panauhin. 11 minuto bago mag-alas 8:30 ng gabi, isang mamahaling dark SUV ang pumasok sa gate. Iisang sasakyan lang ang gamit ng mag-aamang Viga. Rome, dyan ka lang ha, sasalubungin lang namin ang mga bisita, sabi ni Gwen. Sige lang Gwen, sagot naman ni Rome.
Bago pa lumabas ang dalawa, inutusan na ni Cassie ang mga kasambahay na maghanda. Habang naglalakad ang dalawa patungo sa pinto, biglang tumayo si Rome. "Kuya Lando, parang kailangan ko pumunta ng banyo." Agad na lumapit si Mang Lando para alalayan ito. "Kaya ko naman, Kuya Lando," sabi ni Rome. "Naku sir, mahigpit ang utos ng dalawa na lagi kang alalayan," sagot naman ito. Wala nang nagawa si Rome. Hindi pa man nakakapasok ang mga Viga ay nakapunta na sa banyo ito. Pagbaba ni na Chairman Alejandro, Axel at Zeke sa SUV, agad silang sinalubong ni na Gwen at Dr. Cassie sa labas. Doon na formal na ipinikilala ni Gwen si Dr. Cassie sa lahat bilang kanyang partner at kasama sa bahay. Sinamantala na rin ni Gwen ang pagkakataon para ulitin bilang courtesy kay Chairman Alejandro na hindi makakadalo ang kanyang boss dahil sa isang family emergency kahit na nabanggit na niya ito sa email. Pumasok na sila pagkatapos ng pagbati. Hindi man kasing laki ng mansyon ng mga Viga ang bahay, makikita talaga na namangha si Chairman sa kaayusan nito. Tahimik lang si Axel habang sinusuri ang paligid, samantalang si Zeke naman ay ginagala ang paningin sa bawat detalye ng bahay. Dumiretso na sila sa dining area pero wala pa doon si Rome. Nagtanong si Cassie sa isang kasambahay at sinabi nito na pumunta lang saglit sa banyo ang binata. Natigilan ng tatlo nang marinig ang pangalang Rome pero binaliwala na lang nila kasi marami namang magkakapangalan sa mundo. Pinaupo na ni Gwen at Dr. Cassie ang mga bisita at naupo na rin silang dalawa. "Chairman, may isa po kaming kasama sa bahay pero pumunta muna saglit sa kanyang silid. We treat him as family so we would like you to meet him also," sabi ni Gwen. Habang hinihintay si Rome at isa-isang nilalapag ang mga pagkain sa hapag, nagkaroon muna ng maikling pag-uusap ang mag-aamang Viga kina Gwen at Dr. Cassie. Ngunit ang tensyon sa silid ay biglang nagbago nang makabalik na si Rome sa dining area habang inaalalayan ni Mang Lando. Hindi sila agad napansin ng mga bisita dahil abala ang mga ito sa pakikipag-usap hanggang sa marinig nila ang boses ng binata. "Good evening po sa inyo. Welcome po sa bahay," magiliwang nabati ni Rome. Sabay-sabay na palingon ng lima. Ang tatlong Viga ay tila napatigagal at bakas ang matinding gulat sa kanilang mga mukha nang makita kung sino ang tinutukoy na pamilya ni na Gwen. Si Zeke ay tuluyang natulala, nanigas ang kanyang katawan at biglang napakayukom ang kanyang mga kamao sa ilalim ng mesa. Napansin din niya ang tila kakaibang direksyon ng tingin ni Rome, hindi ito direktang nakatingin sa kanila. "Rome, halika na. Andito na mga bisita natin," tawag ni Gwen sa kanya. Habang naglalakad si Rome papunta sa mesa, mas lalong nagulat ang mag-aama nang mapansin ang tungkod nito at ang pag-alalay ni Mang Lando sa bawat hakbang niya. Nang makalapit sa hapag, hindi agad naupo si Rome. Sa halip ay dahan-dahan niyang kinakapa ang sandalan ng kanyang upuan bago ito tuluyang umupo. Si Zeke ay parang binuhusan ng malamig na tubig sa kanyang nasaksihan. Parang nabasag ang puso niya sa nakikitang kalagayan ni Rome. Hindi siya makapaniwala sa nakikita. Anong nangyari kay Rome? Bakit tila hindi na siya nakakakita?